Ayon sa karamihan, napakasarap makatanggap ng bulaklak maski may okasyon o wala. Ang makukulay na talulot nito ang bumibighani sa bisyon ng tagapagtanggap. Marami ang ginagawa itong palamuti tuwing may sasapit na engrandeng pagtitipon o kundi na may nagiging simbolo ito ng walang hanggang pagmamahal. Sa kahabaan ng Dos Castillas, Dimasalang, Lacson Avenue at Maria Clara ay matatagpuan ang bulaklakan ng Maynila. Ang dangwa ay ang takbuhan ng karamihan kapag sila'y nangangailangan ng mga bulaklak. Mura, ito ang paglalarawan ng mga mamimili sa mga presyo ng itinitindang bulaklak sa dangwa. Ayon sa kanila, mas makatitipid daw kung sa dangwa diretso kapag bibili ng bulto-bultong bulaklak. Ayan, at ano po yung name? Ella po. Lagi po ba kayo nandito sa dangwa? Minsan lang pag kailangan ng flowers. Ang tanong ko ate is, bakit nagiging unang takbuhan ninyo yung dangwa kapag kinakailangan yung bumili ng mga bulaklak? Kasi po marami pong options and mura lang din po yung mga pagpipilian ng bulaklak. Kumbaga kapag may mga events, ganon, takbuhan talaga ang dangwa. Tama. Ngunit, katulad ng mga korola ng mga bulaklak na makikita sa dangwa, ganoon na lamang din kakulay ang kasaysayan nito. Nagsimula ang dangwa noong 1976 sa lugar ding ito na kung saan marami ang middle class na pamilyang naninirahan. Naging tanyag ito dahil sa isang kumpanya ng bus na tinatawag nilang Dangwa Trangco Terminal. At bitbit na mga bus na ito ang mga bulaklak mula sa Benguet. Nandito sa likuran ko ngayon ang Dangwa Trangco Terminal kung tawagin nila dati. At dito naman nakapaligid ang kakaunting nagbebenta ng mga bulaklak noon. Noong 1980s at 1990s ay sumibol ang bansag na dangwa. Nahigitan ito ang katanyagan ng Quiapo at Baclaran. Epitome of beauty and because flowers makes you beautiful. Isa sa mga nagbigay ng daan upang mas magbunga ang dangwa ay ang dating First Lady Imelda Marcos noong nakaupo sa pwesto ang dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa pagpasok ng teknolohiya, nagkaroon ng mas maayos na komunikasyon ang mga supplier at nagbebenta rito sa dangwa. Dahilan upang mas pababain ang transport fees ng mga ibinabiyaheng bulaklak. Ngayon ay mas marami na ang maliliit na tindahan na nagbebenta ng mga bulaklak dito sa dangwa. Sa dami ng competition dito sa dangwa, hindi po ba kayo nalulugi? Kasi di ba since marami namang turista, maraming mga tao. Hindi naman. Kumbaga sa araw-araw ganyan, may mga pumapasok pa rin mga customer kahit marami ang competition. Yes. Kasi nagsusupply din kami ng flower shop sa ibang probinsya. Dangwa ang nagiging takbuhan ng karamihan kapag naghahanap ng mga murang bulaklak, lalo tuwing peak season, tulad na lamang ng Holy Week, Valentine's Day, Mother's Day, Graduation Day at marami pang iba. Ang dangwa ngayon ay tahanan ng daan-daang tindahan ng mga bulaklak. Marami pa rin ang nahihirapang kumuha ng mga customer dahil na rin sa tindi ng kompetisyon sa lugar. Ito may dinadagsa ng libu-libong individual ay hindi pa rin sila nakakawala sa mga pagsubok ng buhay. Sabi nga ng iba, hindi lahat ng bulaklak ay humahalimuyak. Mayroon ding nagkakalat ng lason at kamandag.